ang Japan na nga po ang kauna-unahang Asian team na tumalo sa Australia. At ito pa nga po ang pinakamalakas na lineup ng Australia simula nang nag-merge ang FIBA Asia at FIBA Oceania. Humina nga kaya talaga ang Australia o sadyang lumakas ng sobra ang Japan dahil sa pagpasok ni Rui Hachimura at pinalitan nga rin po nila ang hindi gaanong kalakihan na si Ira Brown at ipinalit nga po ang dating PBA import na si Nick Fazekas. Well, magaling talaga itong si Nick. Naalala ko pa nga po yung ilang laro nito doon sa Petron na kung saan nagfo 40 points itong si Nick Fazekas. At hanggang ngayon nga ay maganda pa rin ang kanyang nilalaro doon sa JBL, ang pangunahing liga sa Japan. Mapaloob man yan o labas mga parikoy ay wala pa rin itong kupas. Kaya nga po naisipan na ng Japan na gawing naturalized player itong si Nick. At hindi naman po nila pinagsisihan yon dahil 25 points ang binitawan nito kontra Australia. Ano sa palagay nyo? Humina nga kaya talaga ang Australia o lumakas lang talaga ang Japan? Base nga po sa ating poll ay isa lang sa 4 na Pinoy ang tingin ay lumakas itong Japan. Pero base nga sa aking palagay ay lumakas lang talaga itong Japan. Yun nga po ay dahil Team A na halos ito ng Australia mga parikoy. Naglaro na nga po si Golding, Delhi at si Thonmaker. At tandaan natin noong wala pa nga po ang mga yan ay nagawa pa rin nilang mag-champion nang walang kahit ni isang talo mga parikoy. Kaya ang tingin ko nga ay lumakas lang talaga itong Japan dahil andyan na nga po si Hachimura at si Fazekas. Tapos home court pa nga po nitong Japan at hindi pa gaanong pamilyar sa bawat isa ang Boomers. Kaya ngayon mga parikoy, mas kumbinsido nga ako na lumakas talaga itong Japan kaysa nga sa humina itong Australia. Sa palagay ko nga rin ay babawian na nga nitong Japan ang Taiwan at tatambakan. Kayo mga parikoy, ano sa palagay nyo? At syempre, please like the video mga parikoy ha. Pero para nga po sa ating huling tanong, kaya nga kaya ng Gilas ang Boomers? Well, sa palagay ko ay nakadepende pa rin mga parikoy. Kaya nga nating manalo kung makakonekta ang ating mga shooter sa labas. At syempre kung maganda pa rin ang lalaroin nito ni Junmar Fajardo. Tapos kung maganda nga rin po ang laruin ni Castro na hindi naglaro sa unang laro natin kontra Australia. At ang pinakahuli, baliwala nga po ang lahat ng yan kung hindi natin madepensahan itong Boomers. So kailangan talaga bantayan natin silang lahat. Yun nga po ay dahil napakaraming mga scoring threats dito. Sa tingin nyo mga parikoy, kaya nga kaya ng Gilas talunin itong Australia? Comment your opinion down below. Mga parikoy, abangan natin sa July 2 ha. At syempre yung mga manonood, please magsuot po kayo ng asul or blue na damit. Yun nga po ay para maipakita ang ating suporta sa ating pambansang koponan. Available pa nga rin po ang mga tickets sa smtickets.com at sa kanilang mga outlets. Kaya manood na nga po yung mga pwedeng manood. Maganda nga po kung matalo natin ang Australia bago pumasok ng second round. So sana mga parikoy ha. Pero manalo matalo, puso lang. Good luck, Gilas Pilipinas. Thanks for watching mga parikoy. Please like the video para sa ating Gilas Pilipinas. At syempre mag-subscribe. This is Double D Gameplay. Bye bye.